Magandang araw pong muli sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod at nandito na naman po tayo para magbahagi ng video at bibigyan natin ng reaction itong kung saan ay interview ito ni Katunying kay Congressman Marcolita ng Sagip Party List na kung saan ay tatakbo nga ito ng senador sa darating na eleksyon sa 2025. At dito magandang ang mga binabanggit dito ng ating magiting na congressman na ito. Isa ito sa matapang na congressman na kung saan ay hindi nagpapatinag sa mga namumulitika sa loob ng Kongreso. So, panoorin natin ang kanyang video na ito na kung saan ay ini-interview siya ni Katunying. Ilang taon po kayong nagsilbi o nakapagsisilbi na bilang mambabatas? Kung isasali natin yung hangganan ng aking termino na hanggang June 30, 2025 ay nasulit ko na yung 18 taon na pagiging miyembro ng House of Representatives by that time. Bakit po gusto niyong magsenador? Dahil sa ang ibang pangyayari sa buhay ko, sa pananatili ko sa mahabang panahon sa House of Representatives, meron din akong mga frustrations eh. Hindi lahat naman ng ipinaglingkod doon ay puro success stories eh. Ang karamihan din yan ay yung frustration sapagkat meron ka pang gustong gawin eh. Lalong-lalo na yung mga talagang pangarap mo para sa mga sektor na yung nire-represent, yung maiangat mo talaga sila. Ako ang pangarap ko nga eh, yung pagkaraan ng mga ilang panahon ay ma-wipe out yung aking sektor eh. Ibig sabihin, mapag-graduate ko lahat sa kahirapan, yung sektor na aking ginagampanan eh. Pero katulad po sa House of Representatives, although 370 ng members ng House eh, sa Senado naman ay 24. Isang boses lang din naman kayo. Hindi kaya maulit lang yung, sakaling kayo pala rin, maulit lang yung frustrations nyo doon sa frustrations niyo sa Senado? Yan palagay akong hindi mauulit eh. Bakit po? Kasi hindi nyo naitatanong, ngunit ako ay 2 beses na rin naging miyembro ng Commission on Appointments. Nakita ko kung paano ang pakikisama, kung paano ang isang issue ay nadidispose sapagkat ang Commission on Appointments ay kinabibilangan ng 12 senador at 12 congressmen. At sa maraming pagkakataon ay naipagtagumpay ko yung gusto kong ipagtagumpay kung ang pinag-uusapan ay dapat bang hirangin ito o hindi. At bago hirangin ba ito, kailangan nating maipalitaw lahat ang gusto nating palitawin kung talagang competent ito o hindi. Nagawa ko yung gusto kong gawin eh. Tingin niyo po ba ay dapat ng taasan o higpitan ang qualification sa pagiging mambabatas o senador? To be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Tama lang, Katunying. Kung inyo pong natatandaan, tumakbong senador itong si Marcolita o si Rodante Marcolita bilang senador doon sa nakaraang eleksyon ng 2022 na kung saan ay umatras siya at maging sa survey ay isa sa mga naging sinasabi niyang dahilan kaya umatras siya sa laban na yun. So sa ngayon, dito binabanggit niya kay Katunying na kahit ano daw mangyari ay itutuloy niya na ang pagtakbo at lalaban siya sa darating na 2025 election. Katunying, ang nagiging problema lang, kahit gaano pa ang sabihin natin na itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasad sa ating saligang batas, hindi pa natin pwedeng gawin yun. Dahil ang sinasabi lang na saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat at magbasa, maliban pa sa may ibang mga qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan yung binabasa niyo? Palagay ko, meron. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun eh. Kapag ikaw ay nag-file ng COC, yun ang simula ng kontrata. Isang araw lalapit ka sa mga tao, ipapipirma mo sa kanyang kontrata sa paraan humihingi ka ng boto. Kapag ibinoto ka, nakumpleto yung kontrata. Ngunit kahit kailan, hindi niya sinabi sa mga tao, yung sagradong kasunduan na yun, kailangang ibalik mo sa tao.
Bakit po ganito yung ating kalagayan? Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda, bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan na hindi nila ginampanan. Kung mabuti ang pagpapatupad, palagay ko mas importante yung kaysa gumagawa ng batas eh. Nung po nakaraang eleksyon, 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla po kayong umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos nag-aalala sila na baka naman bago dumating sa dulo, umatras na naman tong kadante natin. Didiretsuin ko, Katunying. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Kaya para mawala yung kanilang kaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa iyo, wala nang atrasan ito. Nung po bang panahon na yun napilit lang ba kayo? Bakit ba kayo tumakbo nun? Kasi ang insinuation naman, yung makinarya, tutulungan ako. Huli na nung maano ko na, nasa kalagitnaan na nung makita ko na wala naman palang makinarya ang PDP laban. Yung pong inaasahan nyo na financial support mula sa partido, hindi Wala. dumating? Wala. Ano ba? Wala. Lalo naman kay Unity. Sabi siguro, sinasama ka na nga nila sa amin. Yun naman, siyempre, pagdating ko, marami ng tao. Magsasalita na lang ako. Sinasakay nila ako minsan nakikisakay pa ako sa mga chopper. Wala naman akong chopper eh. Ngayon, may nag-offer na sa akin na dalawa na yung air assets nila eh. So ngayon pa lang po ay meron na ba tayo dyan? Meron na. May check na bang... Basta naibigay na nila, Opo. gagawa na tayo ng mga kaparaanan dyan. In other words, sa ngayon po, hindi kayo kinakabahan, nakakapusing kayo ng gasolina pagdating ng dulo? Wala siguro kung magiging dahilan para kabahan ako sa aspeto na yan sapagkat sila na nga ang nagkukusa na talagang tutulungan nila ako. At sa dami ng mga iba pang mga parallel groups na hindi ko nakita noon. Opo. Maniniwala ka ba, Katunying, pati kasama ko lumalaban ng senador, lumalapit sa akin? So, sabi nga niya, sa darating na 2025, 18 years na siya bilang congressman. At kung atin pong babalikan ang mga ginawa niya sa Kongreso, ay talaga namang nakakabilib din itong si Marcolita na ito. Pero mo, kahit nga binibigyan siya ng mga pwesto sa gabinete, ay hindi niya ito tinatanggap at talagang pinanindigan niya ang kanyang party list kung saan tumagal siya. So, tuloy po natin ang panonood. Ako po, didiretsuhin ko po kayo, no? Sa pinakahuli pong survey na ginawa ko ng iba't ibang mga research firms, ay hindi po kayo masyadong nakikita sa mga winning circle, ano po, medyo malayo-layo. Hindi pa kayo na nagagambala doon? Hindi na ako nagagambala ngayon. Dati kasi nagambala ako dyan. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ako nag-withdraw noon. Pero ngayon, kahit ano pang gawin nila sa survey, yung sinabi ko sa iyo kanina, walang atrasan ito. Itutuloy ko ito. Sapagkat ang paniwala ko, kahit hindi nila ako ilagay sa survey na yan, nasa puso ako lahat ng taong bumoboto na alam kong unti-unti nang nababagong kanilang pananaw ngayon. Ano po damdamin nyo sa mga magkakapatid, magkakamag-anak na tumatakbo po sa Senado? Meron tayong 24 million families sa ating bansa. Nakikinikinita po ba niya ang aking ibig sabihin? 24 na senador lang ang dapat na tumayo sa Senado. Ang ibig sabihin po nun, ang ratio po ay dapat sa bawat 1 milyong pamilya, doon lang lalabas ang isang senador. Paano po ako kung sa isang pamilya ay magkapatid? Mag-ina halimbawa, nakikita mo yung mga mata nila umiikot. Paano ka kung maging 3 pa? Tama po po yun. Di po ba anomalya yun? Isang diretsyon tanong ulit. Dati, 2 lang mag-ina, magkapatid. Pero ngayon, mukhang 3 tulfo. 3 magkakapatid ang makikita po natin kung ang pagbabatayan po ay ang mga pre-election survey. So, ano po ang damdamin nyo na mayroon pong 3 tulfo kung sakasakali na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay, para sa akin ay kasobrahan na eh. Kasobrahan na, hindi dahil sa maaring nagiging insecure ako eh. Ako, sasabihin ko sa ito, Katunying, hindi bilang isang kandidato ng senador. Gusto ko talaga magkaroon ng mga taong
gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangian ay para magsilbi bilang senador. Opo, ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot yun. Dahil pwede nyo namang iwasan yung tanong na yun. Pero, Pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na meron po akong nakausap na dati pa, kayo ay inaalok na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Just to set the record straight, totoo po ba yun na inalok kayong maging miyembro ng official family? totoo yun, Katunying. Ang totoo niyan ay 3 posisyon pa nga yung inalok sa akin. Ngunit yun ay pare-parehong tinanggihan ko. Yung dalawa dahil hindi ako interesado. Yung isa sana na interesado ko sapagkat malapit yun sa puso ko, yung pagpapababa ng kuryente. Opo. Ngunit napansin ko na hindi masyadong na-appreciate nung mga dapat na makaalam nung mga reformang gusto kong mangyari. Curious lang po ako, kung Department of Energy po yung isa, tapos yung isa po yung ERC, ano pa po yung... Department of Justice at saka yung Department of Agriculture. Opo. Yung Department of Agriculture, ang nag-oper yun ay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kinausap po kayo. O dahil sa alam niya na ako'y Maglulupadin eh. maglulupadin, Opo, oo. sapagkat naipahayag ko naman yung sa maraming pagkakataon, Katunying. Sabi ko, mas gusto ko sana yung isa sapagkat doon ko makikita yung impact nung gagawin ko sapagkat kapag naibaba natin ang kuryente yung impact nun ay massive yung kanyang epekto. Kaya ako po binanggit yun sapagkat imagine, inaalo kayo ng iba't ibang executive position at hindi basta-basta cabinet position po yan. Tapos ngayon, ang dating para kayong nasa oposisyon. Tapatin nyo nga kami, kayo po ba oposisyonista na ngayon? Naipagkamali nila yon, Katunying. Opo. Kasi kung susuriin mo talaga yung aking ginawang pakikipaglaban, kung may tuturing na yon, hindi nila napansin na ipinaglalaban ko yung prinsipyo namin, yung mga tradisyon namin tungkol sa paggalang sa mga opisinang kumakatawan sa 3 bahagi ng ating pamahalaan. Unang-una, walang magdidepensa. Opo, yung paisa. Kung walang magdidepensa, lalo namang walang magtatanong. Ngayon, naging kaugalian na namin. Kaya sabi ko, this is the unwritten rule, tradition, kung tatawagin. Wala naman tanungan talaga yung 2 opisina ng executive. Ba't ka ako nagkagano na nangyari? Ba't ngayon nag-iba tayo ng patakaran? So naitanong ko nga are we now setting aside the tradition, Madam Chair? That's the first question. If we are setting aside this tradition, is this committee authorized to do so? Ang sagot niya, there's a short answer to both questions. The answer is no. Hindi natuwa naman ako. Ang ibig lang sabihin nun, pananagutan namin yung tradisyon ng paggalang. Pero bago lang yung susunod na tanong ko, nakita po namin na nilapitan kayo ni Congressman Paduano eh. Pero yung mga sumunod na eksena, nawala na sa video eh. Nagpang-abot ba kayo ni Congressman Paduano, no? Hindi naman, kasi hindi ko naman siya pinapansin. Nasalita na siya ng salita. Ako, focus lang ako sa sinasabi ko. Ang pagkakaalam ko, nanggugulo lamang siya. Unang-una, hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Palagay ko rin siya, hindi rin niya naiintindihan. So, hindi ko naman siya pinapansin. Nagkaroon nga sila ng argumento ni Congressman Paduano sa mga hearing eh. Kaya akala ni Katunying ay kung ano nangyari noon dahil yung video ay medyo nawala sila sa circulation ng camera. Kaya kini-question siya dito ni Katunying kung anong nangyari. Pero sabi nga niya, ganun lang talaga daw ang tao na yun at sanay na siya rito kay Paduano. Ang may umaawat sa inyo eh. Hindi naman. Kilala ko yung tao na yun, talagang ganun lang eh. Okay, yung pong tanong na kasunod dun sa binabanggit nyo kanina na kahit si Abante ang Vice President, Ganun din ang ay, gagawin ganun ko. din ang gagawin nyo. Hindi yung tao eh. Oo. Yung opisina ng Vice President ang aking sinabi. Sinesentro ko doon. Ito po, diretso nyo kami. Hindi ba, tanggapin na natin na yung institusyon lang yung pinagtatanggol, ang tradisyon yung pinagtatanggol, hindi ba sa puso ninyo talagang ipinagtatanggol nyo si Vice President Sara Duterte during that time? Nagkataon siya yung tao ron eh. Wala na akong magagawa doon. Kung si Paduano pa yun, baka sakaling ipagtanggol ko rin yung opisina eh. Hindi ako aalis doon sa alam kong tama. Doon na tayo. Hindi nyo ba somehow ay pinagsisisihan yung inyo pong action na yun? Dahil siyempre, meron mang natutuwa sa inyo, especially yung pong mga Duterte, marami po yun. Pero
Marami namang nagsabi na ano ba naman tong si Congressman Marcoleta, bakit ba parang naging abogado ni VP Sara? Oo, ganun ang naging perception nila. At lalo ko naniniwala ngayon na pinupolitika pala nila yung ating Vice President. Lalo na sa mga sumunod na pangyayari na nakita ko na gumawa sila ng mga bagay na hindi na. Ang kagandahan kasi dito kay Marcolita, talagang hindi siya hindi siya one-sided o hindi siya makasarili ba. At tingnan mo naman kung paano niya depensahan yung Office of the Vice President at hindi niya sinasabi na si Sara Duterte ay Tama. siyang Para lamang mapili ng Vice President na humarap sa isang pagdinig. Pero dahil po sa inyong ginawa na yun, kayo ay hinubaran. sa Talaga to. Nakakala niyo ba kayo mahuhubaran? O ano ba yung mga hinubad sa nakakala nila? Kung ano yung hinubad sa nakakala yung Amerikana yung lang hinubad? Pati medyas ko nahubaran eh. Pagdinig na Hindi ko naman inasahan sapagkat ang ipinaglalaban ko ay katwiran. Nung una, hindi ako naniniwala na uhubaran ako. Kasi kako, unless they are able to present a better counter-argument. Kasi ang pinag-uusapan natin, Katunying, yung institution namin eh. Pag sinabi mong Congress is parliamentary in nature. Diyan nauhubog yung tinatawag na parliamentary practice. So nung tinanong, what is the point of order of the Honorable Abante? Wala naman siya sinabing nalabag eh. I will ask Congressman Marcoleta, sabi niya. Are you rebuking this committee? Saan ka naman nakakita ng ganong kanto niya? Tinuro ba akong gano'n? Nasaan na yung paggalang sa amin? Nasaan na yung... Normally, third party, third person. May I ask the Honorable Marcoleta if he is rebuking this committee? Saan naman lang eh? Eh wala na yun eh. Wala na. Saan ka nakakita na gano'n? Saan? So, sa Manilog niyo? Sa una, sa mabang loob ko, sabi ko, gusto ko pa sana, Papa, anong klase ka kung I am raising a point of order? I am even raising a point of inquiry. Alam mo, sinabi niya sa akin, Congressman Marcoleta, you cannot raise aspects of procedures because you are no longer a So member. ayun nga kaya Marcolita, naniniwala siya na talagang pinupolitika itong si Sara Sa naalala ko, 5 committees at saka isang membership sa What does it tell us about the current Congress na leadership of the House of Representatives? Ang masasabi ko na, kahit ako'y nalulungkot Katunying, parang hindi ako makapaniwala kung bakit yung mga kasamahan ko, yun nga, kahit napagsabihan mo sila, nung una, inasahan ko na maaaring nagkakamali lang sila. Kaya nga sinasabi Pwede ko pa silang pagsabihin kasi makapagito yung iba. Kaya ganun ang aking ginawa na para ipaalala sa kanila. Pero ang nakikita ko ngayon ay very obvious na meron silang political agenda na talagang hiyain nila. Ay, sinesentro ko na, hihiyain nila ang Vice President. Sa tingin niyo ba ay makatutulong sa inyo na kayo po ay nakadikit sa mga Duterte ngayon? Whether it is just a perception o kaya ay katotohanan? Kaya nung ako'y mag-file ng COC Katunying, ang una kong sinabi, kinakailangan categorical na sabihin ko na ako'y nag-file, naghain ng certificate of candidacy bilang isang independent senator. Ang sabi ko, ito ay katibayan ng kagustuhan ko na sa pamamagitan man lang nito ay maipakita ko na nagsusulong ako talaga sa matagal ng panahon. Ito yung pangarap ko na magkaisa tayo bilang isang bansa. Sa makatwid, hindi ko sinisisi ang Pangulong Marcos dito. Ang sinisisi ko dito ay yung leadership ng House of Representatives. Hindi naman makikialam ang Pangulo sapagkat alam niya, meron kaming separating wall. Ngunit sabi ko, tinitindigan ko ito. Kung ito'y pinaalam niyo sa kanya, dahil kilala ko ang ugali niya, hindi siya papayag. Sa una pa man, talagang humahanga na tayo dito kaya Marcolita na ito. Talagang pinangangatawanan niya ang kanyang pagiging kongresista. At sa ngayon ay tatakbo na talaga siyang senador na ayon sa kanya ay wala na itong atrasan. Kasi nga nung nakaraang 2022 election ay umatras nga ito sa pagtakbo bilang senador. Dahil sa kawalan daw ng makinarya at nag-rely siya sa survey na ginawa noon. Kaya sabi niya ngayon kahit wala siyang hindi siya isasama sa survey, talagang itutuloy na niya ang pagsabak sa darating na election sa 2025 bilang senador.
So yun lang po, at kung nais nyo pong magbigay komento, reaction o opinion na may kaugnayan sa ibinahagi nating video na ito, i-comment lang sa comment section dito sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.